Narinig mo na ba yung first gospel? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Sir Arnel Mindanao. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. Salamat sa super thanks. Patuloy po ang pagpalain ng ating Panginoon. Now, yung ating devotion po ay patungkol kay Jesus for this whole month. Puro patungkol lang po sa title ni Jesus o yung mga kung paano siya pinapakilala ng Biblia sa atin. So, talagang getting to know Jesus to. Knowing Christ. Yan po yung ating series for the whole month. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay Jesus, the Promised Seed. Ano po ba yung seed muna? Yung seed po, ito po ay binhi or buto. Pero yung pakahulugan po nito sa Biblia ay, kumbaga yung binhi ni Abraham, for example. Ibig sabihin, yung isang anak na magmumula kay Abraham. So, binhi yung tawag nila or seed. So, Jesus as the promised seed fulfills God's first gospel. Ito yung first gospel. Yung gospel po kasi patungkol yan kay Jesus eh. So, yung proclamation about the coming of Jesus Christ, that is the first gospel. At yun po yung aaralan natin ngayon. So, first gospel word in Genesis chapter 3 verse 15. From the moment humanity fell, God announced a Savior who would crush the serpent's power and restore what sin destroyed. Jesus is that victorious seed, born in humility, yet destined for triumph. Not only that he is the seed of the woman, but he is also the seed of Abraham and the seed of David. His coming proves that God keeps his promises and that redemption was always his plan from the very beginning. So, naalala nyo nung tinukso ni Satanas sila Eva at Adan, nahulog sila sa pagkakasala, therefore yung buong sangkatauhan ay nahulog din sa kasalanan. Yun po ay matatagpuan sa Genesis chapter 3. And in that same chapter, kung saan nahulog yung tao sa kasalanan, dyan din nagkaroon ng unang pangako. Ano po itong pangako na ito? Ito yung pangako na darating si Jesus para iligtas tayo mula sa kamatayan, sa kasalanan, at mula kay Satanas, mula sa kapangyarihan ni Satanas. So, si Satanas, siya yung masasabi nating ugat ng kasalanan. Ba't nagkasala yung tao? Siya yung kumuha ng authority ni Adan. Si Adan po kasi siya yung binigyan ng authority ng Diyos. So, nung kinuha ni Satanas yun, tinukso ni Satanas si Adan, nasa kanya yung authority. Kaya lahat ng mga bansa naging mga sumamba sa mga Diyos-Diyosa, naging idolatrous yung mga bansa. Bakit? Si Satanas yung leader ng lahat ng mga bansa. Pero sabi ng Diyos, di ako papayag. Lahat ng mga bansa na yan, babawiin ko yan. So, sabi po rito sa Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between you and the woman. So, sabi ng Diyos kay Satanas, Satanas, tinukso mo to, bumagsak yung tao sa pagkakasala, but, eto yung banta ng Diyos, binantaan niya si Satanas. Eto yung prophecy. Eto yung first gospel. Eto yung announcement of the coming of the Messiah. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head. Merong isang binhi, meron isang seed, manggagaling sa babae na yan, na una mong tinukso. Pero dyan din manggagaling yung seed of the woman. And that seed will crush your head, and you will strike his heel. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So, sinasabi po ng mga Bible theologians, o Bible scholars, na nangyari ito sa krus ng Kalbaryo. And I agree. Yung kasalanan, yung kamatayan, talagang yun yung tuklaw ni Satanas Pero at the same time, yun din yung pagdurog ng Panginoong Jesucristo sa ulo ni Satanas. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, Jesus is the seed of the woman. Siya po yung promised seed.
Ito pong Genesis chapter 3 verse 15, ito po yung first gospel, proto-evangelium. Unang announcement ng mabuting balita ng pagtutubos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung mga tao po sa Old Testament, sila Adan, yung pamilya ng Adan, inantay nila yan. Akala nga nila si Cain na yun eh. Pero later on, si Cain pinatay si Abel. Sabi nila, hindi ito yung Messiah. Inantay nila yung pagkapanganak ni Jesus. So, for thousands of years, hanggang sa panahon ni Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, mula sa iyong lahi, ipapanganak yung Messiah. At sa pamamagitan ng Messiah, pagpapalain ko lahat ng mga bansa. Nakikita niyo po yung picture, kung paano yung plano ng Diyos na pagtutubos. Yung mga bansa na pailalim ni Satanas, na pailalim sa kapangyarihan ni Satanas, pero sabi ng Diyos, hindi ako papayag, dudurugin ko yung ulo ni Satanas na yan. At nangako siya kay Abraham, Abraham, mula sa iyong lahi ipapanganak ang Messiah. At yung sa pamagitan ng Messiah, pagpapalain ko lahat ng mga bansa. Don't worry, meron tayong separate video para dito, no? Babasahin natin yung mga verses na yon. Medyo marami-rami po kasi yon. At makikita niyo yung mga usapan ng Diyos at ng tao. Usapan ng Diyos tsaka ni Abraham. Now, dumao po tayo dito sa pangatlo. Jesus is the seed of David. So, hindi pa rin dumating sa panahon ni Abraham, no? Inantay nila for thousands of years hanggang sa panahon ni Haring David. Sabi ng Diyos kay David, David, mula sa iyong lahi, ipapanganak ang Messiah. At yung Messiah na yon, siya yung maghahari sa lahat ng mga bansa. So, bigyan lang natin ng overview, no? So, dito po sa Genesis 22:18, sabi ng Diyos kay Abraham, and through your offspring, pag pinindot nyo po yung footnote na yan, seed yan, and through your seed, Jesus Christ, all nations on earth will be blessed. Makikita nyo po yan sa Galatians chapter 3 verse 16. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Sino yung seed na yan? One person who is Christ. And then pagdating kay David, sabi ng Psalm 132 verse 11, of course maraming mga verses yan sa Lumang Tipan. Sabi dito, the Lord swore an oath to David. Nangako ang Diyos, nanumpa ang Diyos kay David. Ano po yung pangako na yon? One of your own descendants I will place on your throne. At makikita niyo po yan sa Old Testament, yung descendant na yun, yung anak, yung seed of David na yun, he will rule the nations forever without end. Nandiyan na rin po yung Isaiah 9, 6, and 7 na lagi nating binabanggit, no? Kaya ito, maraming mga verses po ako ritong sinulat, pwede niyo pong bisitahin. Dito po sa Acts 13:22-23, sabi dito, he made David their king. And then verse 23, from this man's descendants, God has brought to Israel the Savior Jesus, as He promised. Revelation chapter 22 verse 16, sabi dito ni Jesus Christ, I am the root and the offspring of David. Tindi, no? Sabi niya, hindi lang ako anak ni David. Si David mismo galing sa akin. I am the root and offspring of David. Sino nagsabi niyan? Si Jesus. So, dito po sa pinag-aaralan natin ngayon, by the way, itong picture na to, si Goliath, pinugutan ng ulo ni David. It's a picture of the Messiah. Kung ano yung nangyari dito, yun yung gagawin ni Jesus. Again, si David, larawan siya ni Jesus. Si Goliath, larawan siya ng Satanas. Kung papaanong tinalo ni David si Goliath at pinugutan ng ulo, ganun dudurugin ng Panginoong Jesucristo ang ulo ni Satanas. At yung bayan ng Diyos ang siyang sasakop, siyang magtutuloy doon sa tagumpay na sinimulan ni Kristo. So, ganun po magbasa ng Bible, no? Pag nagde-devotion kayo, nagjo-join kayo lagi sa devotion natin, makikita niyo paano mag-interpret ng Bible. Very interesting. Napakaganda ng Biblia. Pag binabasa ko yung Biblia, imposibleng talagang sabi, imposibleng walang Diyos eh. Kasi yung Bible, isang kompletong istorya from the beginning to end. Samantalang nasulat siya sa iba't ibang panahon at sa pamamagitan ng iba't ibang mga propeta. Talagang mayroong Diyos na kumilos para maisulat ang Biblia. So, ito po yung ilan sa mga titulo ng ating Panginoon Jesucristo. Jesus, the seed of the woman, seed of Abraham, and seed of David.
Seed of the woman, kasi dudurugin niya yung ulo ni Satanas. Seed of David, seed of Abraham, bakit? Because he will bless the nations na nasa ilalim ng sumpa ni Satanas. And seed of David because he will rule the nations. Now, paano po natin ito isa sa buhay, mga kapatid? Number 1, aim to be a herald of King Jesus. ABC po itong application natin. Simpleng-simple lang. Number 1, aim. Ito yung i-goal mo sa buhay. That you will become herald of Christ. Ano po ba yung herald? Yung herald po, para pong si John the Baptist. Si John the Baptist po kasi ay herald ni Jesus. Siya yung nasa unahan ni Jesus. Siya yung kumbaga yung herald, sila yung umiihip na mga turotot, na mga trumpet eh. At sasabihin nila, the king is coming. Andiyan na yung paparating na. Basically, yung herald, he's preparing the way for the Lord. Yun po ang ginagawa natin ngayon. Kasi darating si Jesus Christ. Second coming. And we are preparing His way. Na pagdating niya, yung buong mundo, sinakop na ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Yung buong mundo ay sinakop na ng kaharian ng Diyos. Yung Great Commission na accomplish na disipulo na lahat ng mga bansa. So that's one of the ways we prepare the way for the Lord. We are Jesus. We are heralds of King Jesus. So maging sa mga pamilya natin, prepare natin sila. Mga kapatid, Jesus is coming. Jesus will come. He will be with us. At prepare natin sila na pag dumating si Jesus, handa silang tanggapin si Jesus. Hindi yung madatnan silang namumuhay sa kasalanan. Namumuhay sa malayo sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Number 2, be a blessing just as you have been blessed. Si Abraham, pinagpala ng Diyos para maging pagpapala sa iba. By the way, tayo ay resulta ng propesiya. Tayo ay katuparan ng propesiya ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, nakikita mo ba yung mga bituin na yan? Ganyan karami yung iyong magiging anak. You will become father of many nations. Pati mga Pilipino, magiging anak mo. Bakit? Magiging anak mo sila sa pananampalataya. Kaya pati tayo, we are children of Abraham. Yung mga Muslim, children of Abraham mga Arabs, children of Abraham through Ishmael. Si mga Hudyo, Jewish, children of Abraham through Israel. Tayo, children of Abraham through Jesus Christ. Yan po yung fulfillment ng prophecy. So, sa pamamagitan ng pananampalataya tayo mga anak ni Abraham. Number 3 po, contribute to the defeat of evil and darkness. Ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, ang role ni Jesus Christ, kaya siya dumating, is to destroy the works of the devil. Kaya ang kampo ni Satanas, shrinking, palit ng paliit, he's losing ground. Jesus is gaining ground. Lumalawak ang teritoryo ng ating Panginoong Jesucristo at unti-unting nagagapi ang teritoryo ng kaaway. Tayo po ay mga sundalo ni Kristo. We have this marching order to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. So you have to contribute to the defeat of evil and darkness in this world. Umpisa mo sa iyong sarili, sa iyong pamilya. Dapat gumaganda ang relasyon mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa opisina mo. Why? Because you are representative of the healing power of the Lord Jesus Christ. Contribute to the defeat of evil and darkness. Sinasabi po ng Biblia, tayo ay nabibilang sa kaharian ng liwanag. Kaya habang umaabante ang liwanag ng Panginoon Jesucristo, lumiliit din ang kaharian ng kadiliman. Now, para po sa ating discussion, how does knowing Jesus as the promised seed give you hope? Tayo po'y manalangin. Father, thank you for giving the promise of a Savior from the very beginning, and for fulfilling that promise perfectly in Jesus, the promised seed. When life feels like a battle, remind me that Christ has already crushed
the power of the enemy. Strengthen my heart to trust His victory, walk in His freedom, and cling to His restoring grace. I pray that you will continue to defeat the works of the enemy in my life. Please continue to bless me that I may be a blessing to others. Let your kingdom rule over me and my family. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sir Pai and Ma'am Gwen. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.